kung seryoso ang ating gobyerno, Mm. kahit saan siya magtago. Kung seryoso ang ating gobyerno, hanapan lang ng paraan yan na maibalik yan dito sa Pilipinas. Kung seryoso. Sen, ito pong si Congressman Zaldico na napangalanan po dyan sa investigasyon po niyo sa Senado ay nag-resign po ngayong araw, no, sa pagka-congressman. At sa isang panayam din po ngayong araw, sinabi po ni Justice Secretary Boy Rebulla na hindi po nila inaasahan, no, na makakauwi ng Pilipinas itong si Zaldico. Marami po sa netizens na nasasabi na ganun lang pala kabilis, takasan po yung accountability sa issue po ng flood control anomaly. Mag-resign lang, ayos na. Hindi pa rin. Maganda nga yun at nag-resign siya at wala na siyang interparliamentary courtesy. Hindi na niya ma-enjoy yan. So pwede na siyang ma-issuehan ng sampina ng committee at kung hindi siya magsipot, hindi siya sisipot, then kuha na siya, ma-cite in contempt at warrants will be issued by the Senate laban sa kanya. So may warrant na siya kung hindi pa siya malabasan ng warrant sa korte depende sa kaso na pinail ng DOJ sa kanya, ay meron na siya isang warrant galing dito sa Senado. Maganda yun. Maganda yun na nag-resign siya para wala na. Hindi na siya covered ng interparliamentary courtesy. Tapos pupunta po siya sa bansa na wala tayong extradition treaty. May nagsabi, Portugal daw, Senator. Kung seryoso ang ating gobyerno, kahit saan siya magtago, kung seryoso ang ating gobyerno, hanapan lang ng paraan yan na maibalik yan dito sa Pilipinas. Kung seryoso. Opo. Pero tingin niyo, sir, seryoso o hindi? Kasi kung ibang personalidad ang na-involve, halimbawa, FPRD, kay bilis po ng proseso at na-apply po doon yung sinabi ng inyo pong kulig na si Senator Tulfo that sometimes you need to bend the law. Kay Pastor naman, sir, napakabilis po ng paggalaw ng batas, no? Laban sa mga nakikita natin na walang kalaban-laban sa government apparatus. Pero itong nangyayari ngayon kay Congressman Zaldico, both Congress and Senate investigation, siya po ang tinuturo. Aba, parang walang resulta, Senador. Well, it remains to be seen yung sinseridad ng ating gobyerno na papanagutin si Zaldico. Kasi pag makauwi dito sa Zaldico, siguradong madadamay diyan yung kanyang boss, na yung kanyang speaker niya nung panahon niya. Kung speaker na si Speaker Martin Romualdez. At kung madamay si Martin Romualdez, saan ba si Romualdez kumukuha ng lakas ng loob para gano'n siya katapang, no? Gano'n siya ka feeling mighty, strong and mighty. Saan siya kumukuha ng lakas? Kundi sa pinsan niya. So, ititingnan natin kung gaano kasinsiro ang ating gobyerno na hahabulin yung accountability nito ni Zaldico at ni Martin Romualdez.